Welcome back muli sa ating channel mga ka-angkol. Samahan niyo ulit ako sa panibago na namang episode at adventure. At sa mga bago pa lang po sa channel ko, huwag mo niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pahit na rin ng notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga video na ating i-upload. Maraming salamat po. So ito na ang pangalawang gabi sa ating pamamana. Matapos ang bagyo, medyo marami-rami kami ngayon. Dito kaming lahat at dito lang muna kami sa tabi mamamana, yung dating spot namin. Kaya samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa ilalim ng dagat. Ayan, mga kasama ko naghahanda na. Dito lang kami sa tapat magdadive. May mga kasama tayong mga veterano at meron ding mga baguhan pa lang. Ayan. So check natin itong visibility dito. Medyo okay naman. Ayan, mapayapa ang dagat, walang alon. Pero pagdating natin sa una-unahan, doon na natin naramdaman yung medyo may konting agos. Pero sa tingin ko kakayanin naman. Ayan, unang napana natin. Nasa hanggang baywang pa lang tayo. Malaking pusit. At napakaamo nito. Hindi na ako nag-unang camera, baka makatakas. Ayan, binamano natin. Isang malaking pusit. Masarap ito. Isa ito sa paborito ko. At sa pangalawang nakita natin, ito, napakalaking kargador. Ayan, may lokdo-lokdo siyang bunot. Ang tawag nito dito sa amin, kargador or lokdo-lokdo. Ewan ko lang kung anong tawag ninyo dito sa inyong lugar. Nakakain ito, kaya kukunin ko ito at iuwi. Masarap din ito sa gata. So pangatlong na encounter natin, itong danggit na danggit bahura. Ayan, walang danggit dito sa spot na to. Makikita mo lang dito pangilan-ilan ng ganitong klase. Nasa laot mo lang ito makikita or sa mga bahura lang. Di naman gaano kalalaki. So dito mga kol, may napana akong isang surahan. Orange pine sana to, kaso medyo mahirap yung pwesto niya. Napakasikip ng kanyang butas na pinasukan. Pero sayang naman at iwan natin ito. May tama na. Kaya hinahanapan ko ng paraan. Gagandahan lang dito hindi na siya umabante pa kasi sagad na ang butas. Kaso nga lang yung pagpana at paghilang mahirap. Pero hindi tayo susuko. Hahanapan natin ng paraan yan. Nakailang dive kaya ako dito. Ayan. Matagal kong pinagplanuhan kung paano ko siya or saan ko siya banda titirahin. Hindi ako mahirapan sa pagpalabas sa kanya. Malaki na rin kasi ito. Ayan. Hinahanap ko siya sa bandang likod pero hindi tagos yung butas, kaya dito lang talaga sa harap. Pwede siya mapana at pwede natin mahila. Ayun.
Dito ko siya banda pinana kasi parang medyo malaki-laki itong butas na ito. At sana nga lang mahila natin at makuha. Ayan, sinubukan ko pa nga siyang bumasag konti sa isang parte ng corals na ito, pero napakatigas pala. Tinigil ko na lang, baka masira pa yung pana natin. Kaya sa next dive ko pinirsa ko na siya. At ito na nga, ayun, nadala rin sa wakas. Pero sira-sira yung kanyang mga palikpik. Ayan, oh. Sayang naman ito, hindi natin makuha. Napakataba nito, napakasarap. Ayan, kuha ka din. So another dive tayo. May napana tayong isang kulay pula na isda. Paborito natin ito Ayan, oh, malapad na ito. Mga ganito kalapad na, napakataba na nito. Masarap yung laman. Ayun. Ingat-ingat lang po tayo sa mga tinik nito. Napakasakit po makatinik nito. So next dive natin, may nakita tayong saang. Ang spot kasi na ito napakaraming saang pag sa araw ka mamamana. Spot namin ito ng mga kasamahan ko na saang yung target namin, at saka mga liswi, mga shells. Ayun, pero ngayon medyo wala masyadong labas nila, o di kaya marami na tagang nangunguha dito. So dito na corals na ito mga kol, may nakita tayong paborito nating kulay. Ayun, kulay blue, isang mulmul. Nakahiga sa may mga kwarto-kwarto na corals. Ganda ng kanyang position. Ito naman isang snapper. Ayan, malikot ang mga snapper dito. Buti ito huminto anong pagkapasok ko niya sa butas. Ayos na rin ito. Pampinirito. Isang piraso nito sold na sa isang kainan ko sa pinirito. Banti tayo sa unahan, at ito naman yung na-encounter natin. Isang kanuping na mailap. Ayun, ayun, napakalikot. Hindi naman siya gaano kalaki, pero titirahin na natin ito. Ayan, tinamaan sa noo. Pangdagdag ka na sa pampiniri ito ko bukas. Sumabanti tayo sa unahan. Ito, may nasilip ako sa ilalim ng bato, kaya iniwan ko muna yung pana para di ako mawala. Malaki ito, buntot lang yung nakita ko. Ang pagsilip ko sa butas, ayun, oh, buntot ng ipos-ipos. Unang posisyon niya, nakaharap lang siya sa labas. At ang pagbalik ko, ayan, tumalikod na. At dito ko naman siya sa bandang ibabaw sinilip. Biglang lumiko ulit. Nung sa pangatlong butas ko na siya sana panain, ayan, lumiko na naman. Napakailap naman ng ipos-ipos na ito. Sa
pangatlong butas ko siya nasilip. Pero ay ganoon pa din yung nangyari. Lumiko. Nakailang dive na ako dito sa isdang ito. So binalik ko sa position niya dati. Ayun. Lumiko na naman. Pinahirapan ako ng isdang ito. So sa pangalawang butas, dito ko siya hinanap. Ayun. Sa wakas nakaharap. Sa polka. Malapad na nahipos-hipos. Yun oh. Kung may madagdag pa dito, pwede na itong pambinta. Ibibinta natin ito, pambawi man lang sa gasolina. Ayan. Dito naman sa mga parang bulaklak na ito, may nasilip tayo. Ayan, nakatago. Isang ipos-ipos din, pero medyo maliit ito kumpara doon sa unang nakuha natin. Pero kinuha na rin natin ito, pamaris doon sa mga maliliit na huli natin. At ito, isang timbungan. Grabe ang kanyang kulay oh, mapula. So shout out tayo. Shout out Ma'am Rosana Vilhermosa from Davao City. Carlos for Fishing, idol. Humalig ako vlog, master. Father and Son Fishing TV, boss. At ang Waray Vlog, idol. Maraming salamat. Lennon Fishing Adventure, sa bagong kaibigan natin, Nini Kitchen. Maraming salamat. At hanggang dito lang muna yung video natin. Sana subaybayan nyo po ang susunod. Maraming salamat sa panonood. God bless.